So, kamusta sa mga nanonood kay Kuya Dens, at narito na naman tayo para sa panibagong topic natin, ano, seat vlog kung tawagin nila. Okay, dahil tayo makalabas ngayon, tayo makagawa ng mga content sa labas, and gawa tayo ng content na ganito, no, na nakaupo lang tayo and informative, of course. Ang gusto kong pag-usapan ngayon, kasi nakita ko at marami din nagtatanong sa akin, lalo na sa mga student ko, kung yung mga nakikita nilang ganito, ay nakikita nyo naman sa screen ngayon, ay makakatulong ba para maging pang online class nila, no? Ang mga pag-uusapan natin ngayon is yung iPad mini, and iPhone 6 in particular. Okay, so iPhone 6 yung pag-uusapan natin. So in this topic, malalaman natin kung bibili kayo nito, kasi yung mga iba nito nakikita ko affordable na sa sa online market. So kung bibili ba kayo nito, gagawin yung pang online class, makakatulong ba sa inyo to o hindi, mag-a-access lang kayo ng pera. So this will guide you a little bit, hindi ko naman sinasabing ito talaga yon. Okay, para kahit paano, kung yun bang inipon yung pera, ay ito ba yung mga bibilhin ninyo o hindi. Okay, so iPad mini, and iPhone 6. iPhone 6 yung pag-uusapan natin. So ano dapat na alalahanin natin kapag bibili tayo ng pang-online class? Ang pinag-uusapan natin dito ay pang-online class. So yung system requirements ng mga platform na gagamitin sa online class. So dapat alamin mo muna kung ano yung system requirements ng gagamiting platform. Kasi yung iba gumagamit ng Zoom, gumagamit ng Google Meet. Sa aking klase ngayon na tinuturuan, gumagamit kami ng MS Teams. At yun lang yung nakikita kong tatlong ginagamit sa ngayon, maliban sa Facebook, of course. So kung online class na synchronous kung tawagin, yung live online, so Zoom, Google Meet, at saka MS Teams. So si Zoom, si Google Meet, at saka si MS Teams. So yun ang muna natin pag-usapan, itong tatlong ito. Ano ba yung mga system requirements nila, at yun bang bibilhin ninyong gadget katulad ng iPad mini, at saka yung iPhone 6 ay papasaba doon sa requirements ng mga to, particularly itong Zoom. Marami kasing gumagamit ito. Yung dating school na pinagtatrabuhan, Google Meet naman ang ginagamit. So tingnan natin. Okay, so nakita ko sa market kasi, particularly in online, no, etong mga to. Ayan, halagay natin na available sa market. So nakita ko may available na 5,000 na iPad binibenta. Minsan 4,000 naglalaro sa 4,000 to 5,000, depende sa kondisyon. Pero kung gusto mo ng magandang kondisyon, 4,000 and 5,000. Medyo affordable na, no, para sa may kahit paano. Okay? Ano ba yung specs? Lagi niyo rin titingnan ano ba yung specs ng iPad. Pag bibili kayo ng gadget, lagi niyo titingnan yung specs. Okay, kung yun ba ay latest, kung gusto niyo ng latest specs or matagal na. Ito yung specs ni iPad. Since si iPad, sana nakikita ng maayos, ay matagal na. 2010 ang release ni iPad, no? So ito yung kanyang specs. Ang titingnan lang natin dito yung OS niya. Pag sinabi nating OS, operating system, at kung ano yung memory na ginagamit niya. Okay, so sa GPU pwede rin dapat, pero minsan hindi naman ito yung tinatarget ng mga system requirements ng mga although sa nabasa kong requirements ng mga hindi, wala siya yung iba may required na ganito. Okay, so ang titingnan natin yung operating system niya at yung memory niya na kinakailangan. Silipin na rin natin yung CPU niya kung gaano kabilis. Okay, si Apple iPad na 2010, kasi may iPad na bagong version, so 2010, ito yung Gen 1 kung tawagin natin, Generation 1. Ang kanyang operating system na capable siya from iOS 4 hanggang iOS 5.1.1. So yan lang ang kanyang operating system na capable siya. So hindi na siya pwedeng lagyan ng iOS 6 pataas. So ang kanyang CPU ang speed is 1.0 GHz. And ang kanyang internal memory o yung papatakbo sa kanya ay nasa 256 MB RAM. Actually, kung sa ngayong technology yan, medyo tatawa na ang mga marurunong sa gadget, kasi medyo mabagal na yan. Mabagal na talaga kung tutuusin. Okay, next. We have the iPad mini. Ayun, nakakita ko sa market ng 3.5.
Gumamit din ako dito dati nung ako ay nagtuturo pa ng face to face para lang gawin siyang presentation, kasi sa huling school na pinagturuan ko before tong bago, may mga TV yung bawat classroom. So gagamit lang ako ng tinatawag na na parang mirroring dangle, and mini mirror ko yung iPad mini. So ang purpose lang ng iPad mini ko is para lang sa klase, wala nang iba. So ano ba ang so 3.5, medyo mababa to. So ano ba ang specs ni iPad mini? So tingnan na ulit natin yung operating system niya from iOS 6. So nilabas siya noong 2012 hanggang iOS 9.3.5. So yun yung pwede mong ilagay na operating system sa kanya. So ang kanyang CPU naman, ang speed dual core, medyo mabilis to kaysa sa iPad, no? 1.0 GHz. So kung comparatively speaking, kung pipili ka between iPad mini, si iPad mini na medyo mabilis siya. And of course, yung RAM niya doble nung kay iPad, 512 MB RAM. Pero kung ang titingin dito is yung techie, medyo mabagal-bagal na rin to. Okay, sa akin, sa paggamit ko way back 2018-2019, medyo nakukulangan na ako sa niya. Kaya ang sole purpose lang niya is talaga para sa pagtuturo ko, wala nang iba. Next, we have iPhone 6. Ito, isa pang nakita ko. So sa mga nagtatanong ano daw ibig sabihin ng FU, hindi yung kanta ni Bamboo. Ang ibig sabihin yan ay factory unlock. Okay, so 3.5 meron ka nang mabibili, 16 gig nga lang. Okay, so ano ba yung medyo mura na to, no? Ano ba yung specs ni iPhone 6? Si iPhone 6 nilabas noong 2014, mas bago kaysa dun sa dalawa, At ang kanyang operating system iOS 8, so mas later version, hanggang iOS 12.4.6. Ang kanyang CPU speed niya ay mas mabilis kaysa dalawa, dual core din, 1.4 GHz. At ang kanyang RAM ay 1 GB RAM na. Compared dun sa dalawa, mas okay ako dito. Ayan, marami pa rin ako nakikita ngayon na gumagamit ng iPhone 6 actually. Okay, so nakita na natin yung specs ng tatlong yon. So tingnan natin kung papasa ba sila doon sa mga gagamitin nating platform ng online class. Ayan, system requirements ng mga online class platform. Okay, so Zoom muna unahin natin kasi ito yung mga talagang nauunang maraming gumagamit sa online class. Supported operating system iOS 8.0 or later. So eto ngayon yung system requirements niya, iOS 8.0 or pataas. Okay, so dun tayo tumingin. So yun bang yung mga bibiling gadget na pinakit natin papasa? Tingnan natin si Apple iPad. Sabi natin iOS 8 pataas, si Zoom. Ano yung operating system na pwede kay iPad? 4 hanggang 5.1.1. So in short, hindi siya pwede. So lalo na kung Zoom ang gagamitin nyo, hindi na pumasa si iPad. Next, si iPad mini. Si iPad mini ay may iOS 6 upgradable to 9.3.5. Kung itong bibili nyo, mas mura, papasa ba siya? Triangle. Pwede, pero hindi ko siya nire-recommend. Kung sa akin lang Kasi 512 MB RAM. Medyo sa mga bagong apps ngayon, gagapang na yan. Okay, gagapang na yan. So, pwede, papasa ang kanyang iOS. Latest naman yung operating system niya. Pero medyo hindi ako doon, komportable kung ako ang gagamit. Next, si iPhone 6, ang kanyang iOS is 8 until 12.4.6. Papasa ba siya? Pumasa siya. So okay na rin ang kanyang RAM. Nasa 1 gig RAM ang kanyang RAM. So tatakbo na yan kung online class lang din ng pag-uusapan. Okay? Next, we have Google Meet. Ayan, sa dati kong school na pinagtatrabuhan, ito ang ginagamit namin. So ang kanyang compatibility sa iPhone at sa iPad, yung kung makikita nyo iPad OS, sir, ano yan? Itong iPad OS na to, ito yung ginagamit sa mga bagong iPad, bagong generations. Pero yung mga, dahil yung pinag-uusapan natin, yung iPad 1, first generation, tsaka iPad mini, ang ginagamit pa rin nun, iOS.
So, kitang-kita naman dito sa slide natin, ang iOS na ginagamit niya ay 12.0. So, malamang kung kabisado niyo na yung specs nung iPad, hindi na siya papasa. Si iPad mini, hindi na rin siya papasa. Okay. Si iPhone hanggang 12.6, 12.4.6. Triangle. Bakit triangle ko siya? Although sa latest na iOS niya, pwede pa siya dahil sa mga ganitong klase ng nagre-require ng mataas na OS, tinatapatan din niya ng mataas na RAM. I don't know. Pwede niyong testingin kung meron ko yung iPhone 6, kung gaano ko siya magiging performance. Pero within this RAM, pwede siguro, pero hindi ko siya nire-recommend for Google Meet. Knowing Google Meet, talagang medyo siya. Okay, mataas ang kanyang specs. Okay, next, we have MS Teams. So, MS Teams, ang supported operating system niya pag iOS 8.0 or later, so pataas. iOS 8.0 pataas. Yun. Tapos ang processor requirements niya, naglagay ng processor requirements sa MS Teams, any 1 GHz single core processor or better. So dahil 8 ang requirement niya, si iPad hindi na kaagad papasa. Alam na natin yun. Si iPad mini, warning. Pero kung ako lang ang mag-rate, hindi yan papasa yan. Kahit si iPad mini ay merong pasadong operating system, hindi siya pumasa doon sa memory RAM. Kalahati lang kasi yung na-provide niya doon sa required. So, kung ako hindi, X to. Okay? And si iPhone 6, 12 hanggang 12, 8 hanggang 12, and then 1 GB RAM, pwede. Okay, pwede siya. Okay? So, kung isusuma total natin sa pinag-uusapan natin gadget ngayon, kung sino ang mapapakinabangan sa online class, si iPhone 6. Pero pumasa lang siya kay Zoom. At hindi siya pumasa kay Google Meet. Paki-edit to, no? Pumasa siya kay Zoom at kay MS Teams. Pumasa naman siya kay Google Meet. Pero warning, naglagay ako ng warning, okay? So, pumasa si iPhone 6 kay Zoom, Google Meet at kay MS Teams na rin. Pero kung ito ang gagamitin nyo sa online class ninyo, hindi ko nire-recommend lagyan nyo yan ng SOCMED application. Hindi ko rin nire-recommend na may Chrome din yan. Hindi ko rin nire-recommend na mag-games yan kasi kakainin yan yung RAM. So, instead na magpa-function ng maayos si iPhone 6 exclusively sa online class, hindi siya makakapag-function gawa ng kakainin nitong RAM. Bakit no selfie and no video? Kakainin naman ito yung memory. Okay, kapag bumabag ang iPhone, kasi meron akong iPhone dito. Yan, iPhone 6s Plus. Kapag dumadami na ang selfie at ang video, bumabagal na yung memory, nagka-crash. Di sa iPhone 6 Plus, gumagamit ako ng ng MS Teams and Google Meet, gumamit na ako dyan. And may Zoom din yan. So okay naman yung takbo. Pero dun sa pinag-usapan natin, kung bibili rin kayo, kung kaya ng budget, kung yun lang ang kaya ng budget I prepared iPhone 6. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. I hope nakatulong sa inyo sa pagpili ng inyong gadget sa inyong online class. Kung kayo ay nagpaplano, mag-ingat sa pagbili. Again, ang pinapaalala ko, lagi yung titingnan kung ano ang system requirements ng inyong online platform. Okay? Kasi ang mga tao, pag nakitang iPhone or iPad, parang sabi nila, uy, mamahalin yan. Ano yan? Status symbol yan pag naka-iPhone ka. Ako nga, nung nakitaan ako ng iPhone, sabihin na, mayaman. Hindi nila alam, hindi naman yan, hindi ko yung binili. Sinop ko lang yan ng ibang gadget. So, hindi porket iPhone ay mabubulag na tayo na i-grab yun para status symbol. Especially kung gagamitin ninyo sa online class. So, salamat at hanggang sa muli ng ating video. This is your Kuya Den. Subscribe na. Salamat. Signing off.